Rejoice in the Lord. And again, I say rejoice. Magandang araw po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa live streaming na ito. At salamat din sa mga gumagawa ng editing at pag-aayos ng mga live streaming daily na ito sa SOCMED, sa technical, pagpalain kayo ng Panginoon. At shout out din sa aking area sa Upper Bikutan na patuloy na sumusubaybay everyday sa live streaming na ito. At of course, nagpapasalamat akong muli kay Pastor Wilbert, the SCB Director and Senior Pastor of the City of the Lord Church. Pastor, thank you for giving me another chance na makapag-share sa oras na ito sa platform ng SCB Tribe na kung saan ay patuloy na ginagamit upang magpalakas ng iglesia. Purihin ng Panginoon. At sa oras na ito, akin pong itutuloy yung topic ko na pinamagatan na My Purpose is My Destiny. In Tagalog, ang layunin ng Diyos para sa akin ay nakatadhana na. At pinag-usapan na rin po natin dito yung questions in our human heart, which is, who am I? Na number 1, ano ba ang pagkakakilanlan ko sa Panginoon? Ano ba ang pagkakakilala sa akin at tingin sa akin ng Panginoon? Pinag-aralan na natin to na ang tingin sa atin ng Panginoon, tayo ay pinili, tayo ay royal, may dugong bughaw, tayo ay banal sa kanyang harap. So, ano man ang tingin natin sa ating sarili, kung minsan ay atin itong dinidegrade, pero tingnan natin kung paano tayo tingnan ng Panginoon bilang tayo ay tinibos niya sa ating pagkakasala at tayo nilipat mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Pangalawa, saan nga ba ako galing? The source. Ano ba yung pinagmulan ko? Alam natin na tayo ay created in the image and likeness of God. And God is our creator. No one else. Hindi tayo galing sa isang bagay o kung saan lang sumulpot. Now we know, nung ating pinag-aralan ito, tayo ay created by the image of God, and our Creator ang gumawa sa atin, walang iba kundi the God of all God, the King of all kings, and siya ang ating Diyos na may gawa ng langit at lupa, at siya ang nagmamahal sa atin. Pinag-aralan na rin natin ito. Pangatlo, why I am here. Ano nga ba ang purpose? Ano nga ba ang layunin ng Panginoon sa ating buhay? Pinag-aralan natin ito na kung saan anything that fulfills its purpose is excellence. So anumang bagay na ginawa na ito ay nagagamit ayon sa kanyang pagkakalikha, ito ay excellence. Like halimbawa, itong iPad na to, anong feature nito? Kung ang feature nito ay para magkaroon ng communication, magawa ang maraming bagay through technology, then this iPad is excellent. Dahil nagawa niya ang purpose ng kanyang nagawa ng iPad na to, naibigay ng iPad nito, ang purpose niya na siya ay ginawa. In other words, it benefits. So, sa lahat ng mga bagay na kung saan ay nangyari, may purpose. Merong layunin ito na maganda. So, ang totoo niyan, lahat ng nilalang ng Panginoon, maganda, walang pangit. So, this is why we're here. We have the purpose, and
the Lord is expecting us to do things that will benefit others. May purpose tayo, bilang tao, may layunin tayo na maging pagpapala sa iba. Tayo ay nilalang ng Panginoon na may gamit. Okay? And yung pang-apat na katanungan sa ating puso is, what can I do? Ano ang aking kakayanan? Pinag-aralan na rin natin ito at ito ay sinasabi natin, ang pag-aaral ay napakahalaga para madiskubre natin ang ating kakayanan. At diniscuss din natin dito ang mga bagay na madidiskubre natin na gagawin natin upang makita natin yung potentials o yung kakayanan natin bilang tayo ay nilalang ng Panginoon. Letter A, pinag-usapan natin ito ay do your best on what you are doing today. Letter B, ang sabi doon, commit yourself in upgrading. Alam niyo po, the upgrading is kailangan ng bawat isa para ano? Para hindi tayo nalileft behind of what they know na hindi natin alam. Ang mga tao ngayon, dahil tayo created ng Panginoon, created in the image and likeness. When we say likeness function, that's why ang tao, sobrang grabing umikot ang kanyang kaisipan. Sobrang daming nadidiskubreng mga bago. Mga bago na kung saan parang imposible sa iba. Pero alam nyo, ito ay pagpapakita lang na totoong ang isang taong nilikha ng Panginoon. Truly, may potential ito. Yun nga lang, nagagamit nga ba? Ito ang problema kasi, may potential tayo bilang tao, hindi natin to nagagamit. So parang walang pinag-iba yan sa cellphone na ang ginagamit lang natin 10 features, pero meron pala yung mga 40 features. Sayang, wag nawang dumating na kuhanin pa tayo ni Lord na hindi natin nagagamit. At least man lang sana 50%, maganda kung 80%. Kaya nga, patuloy tayong mag-upgrade para yung pwede pa nating matutunan hanggang nandito tayo sa mundong ito ay mapakinabangan pa natin yung kakayanang ito. Sabi nga ni WRB, upgrading is pricey, but ignorance is more costly. Upgrading is pricey. Talaga naman, no, na pricey yun. Kasi, if you want to grow, if you want to learn, kailangan mong magbasa, kailangan mong updated sa mga balita, you have to immerse yourself kung saan ka lalago. Kailangan ikaw mismo ang magkaroon ng initiate. Mag-initiate sa sarili mo to learn more. At marami naman tayong ganyan. Marami tayong trainings na ginagawa. At every day meron tayong ganitong daily live streaming na pwede nating mapakinggan para tayo ay tumalas. Alam naman natin yan kapag ang isang kutsilyo ay mapurol, hindi mo kayang maghiwa ng isda man lang kasi mapurol So anong gagawin? Hahasain. In other words, kapag mapurol ang isip na natin at hindi na tayo nakakaunawa, yung kasing mapurol, diba, hindi na nga yan nakaka-penetrate, hindi na nga yan nakakahiwa ng anumang bagay kasi mapurol na siya. Kailangan niya ng ang tawag doon, kailangan siyang hasain para ito ay muling maging matalas. Dahil ang mga bagay na ginagawa natin, it needs yung upgrading. Ibig sabihin, kailangan natin itong ma-increase
'Di ba sabi nga ang ating Panginoon mismo, siya ay isang example that yung increase in wisdom ay nandun yung cravings niya. In fact, at the age of 12 years old, nasa templo na siya at siya ay nakikipag-usap sa mga rabbi doon. Patuloy niyang ini-increase ang kanyang kaalaman sa ating Panginoon. Dahil ito yung tutupad ng layunin niya sa kanyang buhay. Kaya nga tayo bilang tao na nilalang ng Panginoon, nasa atin na ang bola, nasa atin na yung patuloy na paghahasa ng ating kaisipan so that we will be wise. Kasi diba, sabi nga, if you know more information and understand that information and apply what you have known and apply what you have read and what you have read, then you become wise. And no doubt, pagka ika'y umiidad, no? Pag umiidad na ang isang tao, siya ay nagiging wise. Nagiging wise. Bakit kaya nagiging wise? Sabi nila, naging wise parang hindi ko naman makita yung wisdom na nagmumula sa kanya. Well, may mga ganon. But most yung mga umiidad, nagkakaroon sila ng wisdom. Bakit? Of all the experiences ng buhay na naranasan niya, marami na siyang natutunan. Marami na siyang nauntog na siya. Nauntog is marami na siyang pagkakadapa at siya ay muling bumangon. Marami ng mga challenges at ito'y kanyang napagtagumpayan. At kung tayo ay makikinig sa kanila, tayo ay magkakaroon ng impartation kung paano na-handle yung mga sitwasyon na hindi pa natin ito nararanasan. Hindi pa tayo dumadating sa mga ganong pagsubok. So, mas maganda na tayo ay matuto sa experiences ng iba. Totoong sinasabi nila, yung experience daw is the best teacher. Pero, ang sabi natin, the Holy Spirit is the best teacher. By what? By learning the experiences of others. Para iiwasan na natin to, lalo na kung ito ay makakasama sa atin. And letter C, pursue good judgment. Sa pagdiskubre ng ating mga kakayanan, kakailanganin nating magkaroon ng discerning. Yung magkaroon tayo ng good judgment sa mga bagay na ginagawa natin o patuloy nating inaasam. Bakit? Dahil ito yung patuloy na magdadala sa atin sa ating ikakaayos at ikakatagumpay. Kailangan na, sabi nga dito, ang lesson kasi dito is, those who attempt to direct God's work without His authority bring spiritual death upon themselves. Ang ibig sabihin lang dito, kung tayo ay patuloy na sharp, wise, we know the principle of God and the authority of the Word of God, hindi tayo mapapahamak. Because it is the Holy Spirit that will lead us to the place, to the person na makikita natin yung kahalagahan natin sa buhay natin ngayon pa lang. So, that's how good judgment is. Kaya nga sinabi ng Biblia, a multiple of counselors brings safety. Alam nyo, hindi lingid sa atin na kapag may mga bagay na hindi maintindihan, we bring it doon sa mga tao na mayroong mas nakakaalam. Kaya nga may mga counselors, 'di ba? Kaya may mga counselors
para sila yung mag-a-advise sa atin at maghuhusga kung ano yung tama. Just like what happened sa amin. Last month, binangga kami. Nung binangga yung sasakyan namin, papunta na kami sa church. Sunday yun eh. Biglang merong bumunggo sa likod na hindi, ano yun, di namin alam. Yung pala, nabunggo yung sasakyan namin. Binangga. In other words, binangga. And, nung magkaroon ng pag-uusap, si husband at yung driver, medyo mainit yung driver, mainit yung ulo niya na sinasabi, kung hindi ka mabilis, hindi kita nabangga. So parang, sino ba talaga ang may kasalanan, di ba? So, syempre, hindi umaamin yung isa. Syempre, kami naman, alam naman namin na nasa likod yun. At kung hindi ka bumangga, hindi mo ka binangga, di wala. Kasi, lampas na kasi yung ulo, di ba? I mean, ganun kasi yung alam namin na policy. But again, kailangan mo pa rin pumunta sa authority. So, pumunta kami sa police para i-judge kung sino talaga ang mali. Kasi there is an authority sa ganung bagay para malaman sino ba talaga ang mali. Pero siyempre, alam natin na siya ang mali. Kaya lang, ayaw kasing aminin. Now, I don't know, ang totoo kasi niyan, siyempre, pag inamin niya, edi magbabayad siya. Pero wala rin namang nangyari. Kahit sabihin niyang ano pa man yung reason niya, dahil ang mga pulis, alam nila yung mga ganito. They know how to judge. They know how to assess sino ang mali sa mga ganong sitwasyon. So, tayo din, magkaroon din tayo ng pagdidesisyon or sensitivity sa mga bagay, lalo na kung tayo ay kalipon ng mga kapatiran, di ba? Minsan nagkakaroon ng conflict at minsan kaibigan mo pa sila. So, syempre, hindi ka po pwedeng magdesisyon na may panig ka sa isa o may panig ka sa kabila. So, you have to know good judgment. At paano ka magkakaroon ng good judgment? You should know. You should know the Word of God. You should know the principles behind that. And of course, pray that the Holy Spirit will lead us. Paano tayo magbibigay ng tamang judgment sa sitwasyon na ating ginagawa. So, lalo na sa mga kapatiran, how we're going to advise them, especially yung mga, alam nyo, hindi kasi naiiwasan, yung mga away. Minsan pag may ganon, syempre parehas kapatid yan sa Panginoon. So, ang ma-advise ko lang, huwag ka agad magdesisyon na isang bagay na hindi mo pinapakinggan both sides. Kasi, you will become impartial. Syempre, kapag pinakinggan mo ito, may sariling reason yan Diba? May sarili siyang reason. At sa tingin mo, tama din naman. Pag pinakinggan mo to, may sarili din. Mukhang tama din. But kailangan mong magkaroon ng desisyon na kung saan ano ba talaga yung nangyari. Talaga na makikita mo doon that they will agree. Kasi yung dalawang yan, talagang parehas tama yan. Sa kanila, wala silang mali. Pero, you should know kung ano yung dapat mong i-advise o sabihin sa kanila na kung saan they will acknowledge yung katotohanan ng sinabi mo. And I believe kapag you have the wisdom of God, you have the good judgment, they will agree with you. They will agree with you dun sa iyong judgment on them. So, sabi nga din dito ay pursue good judgment. Diba? Ito yung pangatlo. Sabi dito sa letter D, after doing the judgment, I mean yung pursue good judgment, kailangan din nating i-evaluate and assess what you are really good at. Paano
paano natin madidiscover ang kakayanan natin? Hindi yung nagustuhan ng kaibigan mo, like estudyante, gusto ng kaibigan mo mag-engineering. Mag-engineering ka ba? Dahil yung kaibigan mo nag-engineering, hindi ka naman doon in line. I mean, hindi naman yun yung gusto mo. So, huwag tayong gaya-gaya. Magkaroon tayo ng personal evaluation and assessment ng ating sarili. Paano ba to ginagawa? Ito lang yung mga tips ko. Ano ba ang sinasabi sa'yo ng mga kaibigan mo? Like, ano nga ba yung sinasabi nila sa'yo? Ikaw ba yung tao na kung saan ay maayos sa buhay? I mean, ikaw ba yung taong pag may pinagawa sa'yo ay magagawa mo? Hindi mo inuurungan? Ikaw ba ay magaling saan? Magaling ka ba sa bagay na kung saan ay, like halimbawa, mga sa estudyante, makikita mo kung ano yung pwede niyang kuning kurso, o kung magaling siya sa math, o pwede siya sa engineering, makikita naman yun sa grades. And of course, hindi ko naman sinasabi ito ang basehan ng success ng tao. We know naman that maraming richest people in the world, like Elon Musk, si Alibaba, the founder of Alibaba, si Jack Ma, ito mga hindi nga nakatapos Ang sinasabi ko lang, nandun dapat yung assessment mo personal. Isa doon is, ano ba ang sinasabi ng mga kaibigan mo na magaling ka? Saan ka ba magaling? 'Di ba? Ano ba yung kakayanan mo? At sila ay magiging isa sa source mo kung paano madiskubre ang iyong potensyal. Ano ba ang pinag-uusapan ng mga tao? What other people talks about you? Diba minsan, sinasabi nila, alam mo, maganda siguro mag-business ka ng, yung bang mag-business ng, like halimbawa, ano ba yung business ngayon? Mag-online business ka kasi kaysa naman yung wala kang ginagawa, reachable naman ang technology ngayon. And lalo na kung literate naman yan at nasa computer age naman yan. I mean, yung kanilang panahon ngayon is digital. So, pwede siyang gumawa ng kaparaanan para kumita. So, eto, malalaman niya, maraming nakadiskubre na through online or other things, na-discover nila, magaling pala sila dito. Marami rin akong napanood na hindi sila magaling dito, pero nasubukan nila, pwede pala ako dito. Kasi alam nyo, kasi hindi natin kasi din alam kung saan ka magaling. So that's why, sinasabi ko rin ito, no? Sinasabi ko rin ito sa mga kapatiran, huwag kayong manghinayan sa time ninyo na magpagamit sa Panginoon. Mag-volunteer. Alam nyo ba yung volunteer is a blessing for you? Bakit? Natututo ka ng work ethics. Pag ikay pumasok na sa trabaho, kung ikay estudyante pa lang, natututo ka ng kaparaanan kung paano mag-operate ang isang business. Kasi it's a church, pero it's the business of the Father ang nag-ooperate sa church. In other words, ikaw ay magkakaroon ng idea. Ayan. The idea, paano ito gawin. Yung mga bagay like admin works o mga bagay na kung saan ay doon ka matitrain to discover also your potentials. So, hindi natin sinasabi na mag-aral kailangan mag-aral ka para maging maganda kinabukasan mo. Actually nga, hindi ganun Kasi kung saan ka magaling and you have that passion to do it, ito ang i-discover mo. Hindi yung kakayanan ng iba. Ikaw mismo sa sarili mo.
So again, magsimula ka sa maliit. Hindi naman agad-agad kasi yan eh. Kailangan mong madiskubre ang mga bagay para sa'yo. Kasi yung para sa'yo ay para sa'yo, yung sa kanila, para sa kanila. You add value to yourself para makita mo ang iyong kakayanan. In Matthew 10:32, ang sabi dito ng Panginoon, those who are open to my teaching, more understanding will be given. You see, kung tayo ay bukas sa mga katuruan ng Panginoon, marami tayong matututunan principles, marami tayong matututunan na maa-apply natin sa ating buhay, maa-apply natin sa ating business, maa-apply natin sa ministry na binigay sa atin ng Panginoon. In fact, yung mga workers natin sa church ngayon, yung mga natutunan nila, galing naman yan sa secular eh. Diba, ginagamit ng Panginoon yung ating skills from the secular world na mai-apply natin dito sa ating ministry na pinagtiwala ng Panginoon. Again, ang sinasabi ko, hindi mo ministry. It's a ministry that God entrusted to you. Kasi, pag ayaw mo, somebody ang gagamitin ng Panginoon. Kasi, sa anumang gawain ng Panginoon, no one ay walang ownership or exclusivity. Sabing ganun, no one is indispensable. Ang ibig sabihin, wag mong sabihin na ikaw lang ang inaasahan. Pag nawala ka, mapipilay na. Si Lord gagamit ng iba para hindi maputol ang business niya. Hindi uminto ang business niya kung ayaw mo magpagamit sa kanya. Kasi nga, no one is indispensable. Ang sabi din dito, no, si King Solomon, in 1 Kings 4:29, God gave Solomon, alam natin yun, that God gave Solomon great wisdom and understanding and knowledge too vast to be measured. So, ito yung hari in the Bible na talagang known for his greatness, known for his wisdom. At ito'y natanyag sa iba't ibang kaharian. Alam natin na si Solomon mayaman na, di ba? But you know, businessman pa rin siya. Meron siyang kaisipan pa rin na business. I mean, ang tawag dito, meron siyang naka-align pa rin siya sa business. Tingnan natin kung si King Solomon ba ay parang tumatanggap lang, di ba? Ng buwis, wala nang ginagawa, operations. Pero, ano rin siya eh, meron rin siyang business-minded instinct. Eto, in 1 Kings 10:28-29, Solomon's horses were imported from Egypt and from Delicia. The king's trader acquired from them from Cilicia at the standard price. At that time, Egyptian chariots delivered to Jerusalem could be purchased for 600 pieces of silver, and horses could be bought for 100 pieces of silver. Many of these were then resold to the kings of the Hittites and the kings of Aram. So dito, si King Solomon, nag-business siya ng buy and sell. At ginamit niya ang kanyang influence to do that. At yun nga ang ginawa niya kasi, bumibili siya ng mga kabayo, chariots o karwahe sa Ehipto for the small price, at ito ay binibenta niya rin sa ibang kaharian, sa ibang hari, where he was an influence to them. At ito ay naging business din niya. We know na isa sa earnings ng tao is, merong 5 sources of earnings, di ba? We know the time, talent, skills, idea. Kay King Solomon, ginamit niya yung pang-apat, the relationship, and the pang-lima, yung connections. Kaya siya nagkaroon ng buy and sell business at that time.
So, ito yung mga example ng gumamit ng potentials para kumita. Kasi po, ang pag-unlad ng buhay ay hindi sa pagtitipid at pag-iimpok. Mali ba yung pagtitipid? Mali ba yung pag-iimpok? Hindi. In fact, tinuruan tayo na magtipid, mag-impok. Kailangan sa panahon na kailangan mong gumastos dahil hindi maganda yung business mo, meron kang fund, meron kang naipon. At yung pagtitipid, hindi naman ibig sabihin na nagwawaldas ka. Hindi masama yung pagtitipid. Ang sinasabi lang natin, ang pag-unlad ng buhay ay hindi galing sa pagtitipid at pag-iimpok lang, kundi sa pagkita. Kaya ang kailangan gawin, mag-impok ka at dapat kumikita ka. And we know kasi ang pag-impok, andyan lang yan. Diba? Andyan lang. Pero we know, when it comes to savings lang, kapag hindi ka kikilos para kumita, yung ipon mo na to, magkakaroon ng low value. Yung cost of money mo bababa. Bakit? Kasi yung inflation every year, tumataas. Kaya kailangan hapulin mo yung inflation. Kaya yung pag-unlad ng buhay again ay hindi dahil sa pagtitipid o pag-iimpok lang, kundi ito ay sa pagkita. Okay? Number 5, na kung saan ay paano natin madidiscover ang potential natin. Let us prepare ourselves, become an agent of change to start today. So, ihanda natin ang ating sarili ng magbago Ibig sabihin magbago. Dalawa kasi ang pagbabago eh. Pwedeng magbago ka na maging worse ka. Magbago ka para ikaw ay mas umangat. Ang sinasabi nating pagbabago dito is yung pag-angat ng buhay. Yung ikaw ay maging agent of change. We know the story of Elijah and Elisha. Elisha followed Elijah for 6 years. So, anong nangyari kay alam natin si Elijah kinuha ng Panginoon. At ang hiningi ni Elisha, the double portion of the spirit of Elijah. At kung mababasahin natin yung buhay ni Elisha, napakadaming mga potentials na napakita siya during the time na siya'y nabubuhay pa. Nagamit niya talaga yung God-given potential sa kanya, yung as a prophet, yung lingkod ng Panginoon, kahit may mga taong sa kanya ay kumukutya, pero hindi napigilan si Elisha na i-exercise niya yung potential na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya tayo tayo ay binigyan ng kakayanan ng Panginoon. Actually nga, yung potentials na yon naibigay na ng Panginoon. Tayo na nga ang bahalang mag-discover nito. Walang pinag-iba yan sa mga kayamanan, kung tawag lang hidden wealth. Pag sinabi mong hidden wealth, hindi mo nga alam kung nasaan, diba? Pero once na ito ay nakita mo, then, yung wealth na yon ay mapapakinabangan mo na. Ganun din sa potentials na naibigay na sa atin ng Panginoon. Tayo na dapat ang mag-discover nito kung paano din natin to gagamitin during our lifetime. Kasi hindi na natin to magagamit after yung buhay natin dito na gaano ba naman kaiksi lang. Diba? Ang buhay ng tao, hindi mo masasabing mahaba. Kasi sa Panginoon, 1,000 years on earth, isang araw lang sa Kanya. Ilang taon ba nabubuhay ang tao? Mabuhay siya, may nakita ko, 130 years old buhay. Pero alam mo itsura, sobrang tanda, bedridden. Gusto ba natin na gano'n na
Wala ka nang silbi doon, yung ganong itsura, wala ka nang silbi doon. In fact, ano ka na doon eh, parang pinapakain ka na lang, you are already at the spares ng mga mag-aalaga sa'yo. Minsan ang tanong, sino kaya ang mag-aalaga sa akin? Minsan iyon yung mga, ano ba to? Ito yung mga fear ng mga umiidad eh. Sino mag-aalaga sa akin sa pagtanda ko? Yan minsan ang tinatanong. But ang sinasabi ko lang dito, during that time na nandito tayo sa mundo, ma-maximize naman natin ang ating mga kakayanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, what are the guiding principles upang ma-strengthen natin or boost these potentials? Letter A, prepare for battle. Bakit prepare for battle? Di ba na ako makikipagdigman? Kasi alam nyo, when you exercise your potentials, even yourself kasi is kontrabida. Kontrabida minsan doon sa mga gagawin. At yung iba rin, kontrabida. Kasi dahil nga bago ito, may challenge na papatok kaya ito. Pero may kasabihan, no pain, no glory, and you have to take the risk. You have to take the risk. Kailangan nating subukan. Hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. So, there is a battle na talagang kailangan nating labanan. Unang-una yung ating sarili at yung mga sinasabi ng mga tao against sa mga plans natin. Kasi kaya tayo nagkakaproblema, kaya tayo nagiging negative. Sinusubukan pa lang natin. May nagsasabi mo, mahirap yan. Hindi mo kaya yan. Diba? Yun yung nagpapahina sa ating isip eh. Oo nga, hindi ko yata kaya. Tsaka mahirap eh. Naniwala tayo sa iba. Where in fact, ito yung paraan para madiscover natin ang ating mga potential. In fact, hindi lang na-discover para magtuloy-tuloy ang pagdidiscover natin sa kakayanan na ito. We have to prepare for battle. Ibig sabihin, kailangan nating labanan yung mga negativity na maririnig natin. Pangalawa, refresh ourselves. Why? Why? Alam nyo kasi, in Psalm 23 verse 5, may sinabi rito, you prepare a feast for me. In the presence of my enemies, you honor me by anointing my head with oil. My cup overflows. My cup overflows with blessings. Bakit kailangang i-refresh ang sarili natin? We know, kapag tayo'y maganda yung pakiramdam natin, refresh ang isip natin. Example ng pag ikaw ay maganda ang tulog mo sa gabi, nagising ka ng umaga, ang sarap magplano, ang sarap magtrabaho. Lalo na if you have a plan, you're doing planning with your business, you're doing ano pa yung mga strategies, ang sarap magplano because your mind is refreshed. Alam nyo kasi kapag upset ka, may problema ka, hindi ka makakaisip eh. Naranasan ko rin yun. Para bang merong wall. Para bang nandoon, para bang ang utak ko ay nakapasok sa isang box na wala na akong maisip, sarado na. It's because merong problema, hindi refresh ang utak ko. Hindi magaan ang pakiramdam ko. So we need to refresh ourselves to boost that potential. In number 3, kailangan din natin mag-prepare for cleansing. Ano yung cleansing? Yung bang sarili natin, ano ba yung pwedeng nagpapabigat sa atin? Maybe yung mga bagay na kung saan nagiging dahilan para hindi mangyari yung maboost mo, yung potentials na naibigay sa atin ng Panginoon. Hindi maboost yung kakayanan mo. Kailangan yung may cleansing sa ating puso. Bakit kailangan? Kailangan nandun yung gabay ni Lord. Nandun dapat yung wisdom na nagmumula sa. Remember,
mahirap magdesisyon at pagkatapos pagsisihan mo. Ako natutunan ko sa buhay, if I will make a decision that will affect my family long term, or I would say this will be my future, hindi ako agad nagdedesisyon. I have to check myself. Baka ito'y gusto ko na lang. Kasi mahirap kung gusto mo lang eh. Kasi kailangan gusto to ng Panginoon para sa'yo. Dahil pag gusto na nito ng Panginoon para sa'yo, He will clear the way. Aayusin niya yung paraan para magtuloy-tuloy yung plano niya sa'yo. Kaya kailangan yung ating spirit, yung ating soul, ay maganda ang relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, wala kang baggage. Walang magiging dahilan para hindi mo matanggap yung instruction ng Panginoon. Letter D, embrace God's Lordship in our life. Ang sabi ng Exodus 23:20, See, I am sending an angel before you to protect you on your journey and lead you safely to the place I have prepared for you. Let the Lord be your God. Let the Lord be our God. Let God arise sa lahat ng ating mga ginagawa. Sabihin, in our plans to continue itong kakayanan na alam mong binigay sa iyo ng Panginoon, gawin mo siyang Diyos. Pag siya'y Diyos mo, hindi ka mas mataas sa Kanya. Hindi yung kalooban mo ang nauuna. Kundi, by the grace of God, nandun yung pagsunod mo sa Panginoon. Ang sabi rin sa Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle, but the victory belongs to the Lord. Pagkasama natin ang Panginoon sa ating mga ginagawa, sa ating mga plans, victory belongs to us. Because the Lord is with us. The Lord ay kasama natin sa ating ginagawang ito. Yun lang naman din talagang importante eh. As we grow older and as we grow wiser, napakahirap na hindi natin kasama ang Panginoon, yung prinsipyo niya. Hindi natin kasama yung gabay niya. Napakahirap nito. Kasi you will always fail. You will always fail. Letter E, of course, we have to wear God's armor along the journey. Wear God's armor along our journey. In Ephesians 6:15, ang sabi dito, for shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. Put on the peace that comes from the good news. Para manatili at masustain natin yung tuloy-tuloy na kapahayagan ng alam yung potentials kasi marami yan multiple. Hindi lang ang Panginoon pag nagbigay, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami yun. So, pwedeng dito, you're already a good, meron pa pala. So, para patuloy yung revelation ng mga kakayanan na binibigay sa atin ng Panginoon, or gifts na binibigay pa sa atin ng Panginoon, let's put the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. Kasi pag handa ka, handa tayo. Ano tayo we're strong. Pag handa ka, we're strong. Hindi ka magkakaproblema along your journey. Kahit na may mga distraction on your left, on your right, hindi ka madidistract because you're strong, because you are prepared, and you have the peace from the good news. You have the peace from the Lord. So, ito yung mga guiding principles to boost our potentials. And lastly,
acquired skills and be fruitful. Skills will bring success. Skills will bring success. And yung fruitfulness natin sa ating mga ginagawa, sa ating mga trabaho, kung saan tayo ay lumalakad na o tumatahak na sa ating mga patutunguhan. Yung journey na kung saan inilalatag na ng Panginoon. Yung potentials na ating pinagyayaman na. Patuloy natin itong hasain and be fruitful. Pag sinabi mong fruitful, productive. Saan ka ba magiging productive? There are 3 ways na pwede tayo maging productive. Una, yung godly character. Kaya nga, kailangan we have to wear yung the armor of God, the peace that comes from the good news. Yung godly character, kailangan to. Kailangan din natin ng maging fruitful sa kabutihan na paggawa. Yung good works. Pag sinabi mong good works, hindi lang naman yun yung paggawa ng mabubuti sa tao. Pag sinabi mong good works, kasama dito yung pagsunod sa mga prinsipyo ng Panginoon. And another fruitfulness na gusto ng pang natin gawin is the winning of souls. The winning of souls. So, by acquiring skills and becoming productive and fruitful, ito yung magiging daan para yung potential na yon, kakayanan natin, ay patuloy na madiscover pa natin. Hindi lang isang potential, hindi lang dalawa, marami yan. Maraming kakayanan ang isang tao na pwedeng magawa in his lifetime. And PJB says, discovering our potentials is what will make us valuable and profitable not only in material things but in the knowledge of the truth that will attract others to do the same. Ulitin ko. Discovering our potentials is what will make us valuable. Kapag nakita na natin ang ating kakayanan, we will now become valuable, or ibig sabihin, others will be attracted to us. Don't you know na kapag ang tao, kapag ikaw ay you have the attraction. Sabi dito, you will become profitable. You will become profitable. Paano ka na-attract sa punong kahoy na namumunga? Hindi dahil sa ganda ng puno. Tama? Hindi sa ganda ng kanyang dahon. Kaya ka na-attract is because of the fruits. So, if you discover your potential, you become valuable and become profitable not only in material things, but in the knowledge of the truth that will attract others to do the same. In other words, you will become an example. In other words, ikaw ay magiging influential to other people to also discover their own potentials that God has given them. Purihin ang Panginoon. Alam ko na sa oras nito, nag-iisip kayo, naisip nyo, saan ako magaling? Saan ako pwedeng magamit? Whether in the business, whether in the workplace, whether in the ministry, you know that.
Ikaw lang ang nakakaalam ng potensyal na binigay sa iyo ng Panginoon. At huwag mo tong ikulong sa box. Unbox that. Unleash that box. Unleash your potentials so that you will become a blessing in the kingdom of God. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, sa oras nito, Panginoon, ay itinuturo mo sa amin, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ay nilalang mo, hindi lang para kami ay parang tuod. Hindi lang para kami ay maging stagnant. Hindi lang para kami maligtas at maranasan ang kabutihan mo. Hindi lang po ganun. We know na kaya mo po kami nilang upang kami ay maging productive, maging fruitful sa mga potentials at kakayanang ibinigay mo sa amin as an individual, as a believer that believes that you are the one who blessed us. And you already gave us the ability to create wealth. You have given us the ability to get wealth. And this is the potentials that you have given us to bring souls sa iyong paanan, to bring the good news to the lost, to tell them there is always hope in you, Lord. Kaya sa araw na ito, as I pray, Lord, dalangin ko, Panginoon, ang bawat isang nakikinig. Abutin mo po sila, Panginoon. Kung sila'y mga nangangailangan, Panginoon, ng wisdom para sa kanilang negosyo, Lord, abutin mo po sila. At kung meron mang Panginoon dito na nakikinig, Panginoon, ay nalilito or may kaguluhan sa kanyang isipan, ano ang para sa kanya? What is his portion? Lord, sa oras na ito, alam ko that you have given the portion of everyone na nakikinig sa oras na ito. As I imparted the message, you will let it grow sa kanilang puso. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang pamilya ng bawat isa na patuloy na sumusubaybay. Strengthen their faith, increase their faith, at patuloy, Panginoon, na makita nila, Panginoon, yung magandang kinabukasan na naghihintay for every one of us na patuloy na hinahanap yung kalooban mo sa aming buhay. Ito po ang dalangin namin. In Jesus' name, Amen. God bless us all.